May bata na naman pong magbibigay sa atin ng inspirasyon dahil 13 taong gulang pa lamang pero ang talento talaga namang kahanga-hanga. Ang mas nakakaagaw pa ng atensyon, ang batang ito na nakilala natin sa pangalang Rob. May proyekto sa bawat obra na kanyang naibebenta. Ano ito? Yan pong ating pong sabay-sabay na alamin. Yung mga natutulungan ko po, palagi po silang imayakap sa akin. Yung mga bata po, nagpapasalamat po sila. 3 taong gulang pa lamang nang matuklasan nila Rob at Angie ang talento ng kanilang anak na si Rob Andre. Mula sa simpleng pagkukulay hanggang sa detalyadong pagguhit ng mga cartoon characters at anime. At sa paglipas ng panahon, ang pagguhit ni Rob hindi na lamang pampalipas oras o pagpapakita ng kanyang talento dahil ang kanyang mga obra may pagtulong na kaakibat. Sinadya namin ang lungsod ng Parañaque para makilala si Rob at ang kanyang pamilya. At dahil may pasok pa sa eskwelahan, dito na niya kami pinaunlakan para sa isang panayam. Masayahin ngunit tila isang mahiyain na bata ang humarap sa amin. Kwento niya, ang kanyang pagkahilig sa pagguhit. Sa umpisa'y aminado siyang isang laro lamang. Ngunit kalaunay ang bawat guhit at imahe na kanyang nabubuo, nagbigay sa kanya ng kakaibang saya. Start doing painting nung I was younger po. Like 5 years old po. Na-discover ko po siya 9 years old po ako. Dahil doon ko po na magaling ako sa pagpipinta, so I will start it and keep it up. Portrait po. Mga cartoons, ganun po. Anime, ice. Yun po, mga ganun po. Mula sa lapis, nadiskubre ni Rob ang kakayahan niyang laruin ng mga kulay. Kaya naman sinuportahan ng kanyang mga magulang at maging kapatid ang kanyang naging hilig. Watching sa internet po. And nanonood po ako sa mami ko kapag tuwing gumagawa po siya ng paintings. Depende po sa mami ko po na ginagaya ko rin po yun sa kanya. And bawat gaya ko po is ina-enhance ko po yun. Nabibuild ko po yung confidence ko. And lumalakas po yung loob ko. Ngunit ang mas nakamamangha kay Rob, hindi lamang ang kanyang angking galing sa pagguhit, kundi ang kanyang puso sa pagtulong sa iba. Ang mga ipinintang larawan kasi niya, naisipan niya itong ibenta. At ang malilikom niyang kita, inilaan niya sa kanyang tulong co-project sa mga mag-aaral. Yung mga tapos ko na pong painting, meron pong mga tao na bumibili po sa kanya. Sa mga painting ko po, din yung pera po is yung kalahati po, para sa akin po, and yung kalahati naman po, pang donation po. So, bawat ano po nun, bawat benta is naiipon ko po yung pera for the donations. Then, pag na-complete na po siya, bibili po ako ng mga school supplies. Then, dun, saka ko po i-donate sa mga nangangailangan. Like dun sa typhoon po, sa Cavite ba po? Ayun, doon po is meron po akong mga pagkain na binigay ko po sa mga bata na wala pong pagkain, wala pong drinks, nakakahawa rin po. So, lahat na rin po, pila-pila po sila. Then also, binibigyan ko rin po sila ng face mask. Because that time po is merong, yung time na po yon COVID-19 pa po. Madami rin po kasi akong nawawatch sa internets na parang masaya lang pong tumulong sa mga kapwa-tao namin. Na pag nabigyan niyo po sila ng tulong, like school supplies, masaya po ako na nakikita ko po yung ngiti nila. Tipid man sa kanya mga sagot si Rob, malinaw ang mensahe na gustong iparating ng kanyang ipinipinta. Ang makapagbigay ng ngiti sa mga batang nangangailangan ng kanyang pagresponde. Hanggat kaya ko po. Hanggat kaya ko pong tutulong po ako sa mga nangangailangan po. Lalo na po sa mga
less fortunate children. Kasi for me, na nakikita ko po na naawa po ako sa kanila na wala pong gumagabay sa kanila, wala pong nagtuturo sa kanila, wala rin po silang pera pambili po ng mga pagkain. Sa likod ng mga tagumpay ni Rob, ang walang sawang paggabay sa kanya ng kanyang mga magulang. Tila namana niya ang talentong pagguhit sa kanyang inang si Angie. Habang ang kababaang loob at pagiging voluntaryo, kitang-kita sa kanyang ama na isang fire volunteer sa kanilang barangay. Nasa sarili niya na yung... Kasi nga nung nag-iipon siya ng mga toys, hindi ba? Saan mo ba dadali niya? Saan mo gagamitin yan? Pamimigay niya raw sa mga victims ng sa Marikina, Malanday, Marikina. Hindi mo siya pilit. Hindi. Parang natuwa rin kami kasi bihira. Siguro, bihirang-bihira yung may ganung mentalidad ng bata na tutulong ka sa kapwa. Minsan nga, sabi ko na, kasi kung ilalahat natin, actually, yung sinasabi niyang kalahati, dito lang nangyari yan. Pero yung mga unang paintings niya, buo, dinodonate, wala na For donation. Nito lang, nung nag-aral na siya, nagpapaaral na siya sa sarili niya, grade 6, doon na, naging 70%, may 30% ngayon. Itong siyempre, malaki na yung, may bumabayad na siya, nagpapaaral na siya. Kinukuha niya 50% na, kasi kailangan ko to. Pag malaki ang kita niya, may buong kita siya sa painting na to, mo, nakabenta siya ng 15K, wala siya kukunin doon. Kasi, kumita siya doon sa ibang paintings niya. Kaya mo na yan sa paintings mo. Actually, minsan nagdodonate siya cash. Nakakapanood siya sa social media. Parang ayaw niya yung nagdodonate. Pinapakita niya na yung mukha. Ayaw niya nagdodonate na may documentary pa. Marami siyang donation ngayong taon na to na hindi na naipopost. Sabi niya, Ma, hindi kailangan ng post. Ano yun? Nakapasok siguro, tanggod-tanggod. Tinawag, pinakain. Binilan niya Binili niya ng food. Binilan niya. Pati yung mga family. Binila niya, tinatanong niya, sabi ng bata, iuwi ko na lang po. Hindi, sabi niya, bakit? Hindi pa po kumakain po yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. Ano niya, sige daddy, pwede ibili mo ng yung pagkain yung family niya, yung mga kapatid niya maliit. Siyempre sumunod. Kasi kami guidance lang kami. Nakasuporta lamang sila sa mga nais ni Rob at binibigyan ito ng sapat na oras para sa pagpipinta, pag-aaral at pati sa pagiging bata. Pencil lang, di ba? Sketching. And then sumunod, watercolor na. And then, umaangat na, may All acrylic mediums. hanggang mag-oil. Yung pinaka... All mediums. Ang gusto niya, sinusuportahan namin. Mag-guide lang naman din kami. Pag sinabi niyang, Ma, gusto ko projectin to. Ma, gusto kong mag-painting nito. Tapos, Ma, pwede ba mag-painting ako na isa na gusto kong yung mapapagbentahan to, may pagdodonitan ako. Kasi nagpapaalam po sa akin. Nagpapaalam po siya na, Ma, okay na ba yung 1.5 sa presyo ko na yun? Hindi naman ganun kalaki. Busy ko lang naman yan na i-painting. Sabi niya, sige, okay lang. Okay lang, Ma. Walang kaso ang pagod. Kikitain ko pa yun sa ibang paraan. After nun, may darating mas malaki. May kapalit kagad yun. Lahat ng pagkilala na natatanggap ni Rob, proud na proud ang kanyang mga magulang. At ang kanilang suporta hanggang dulo, hanggang sa gusto ni Rob na rumisponde sa iba. Well, ako talagang happy kasi blessed ni Lord. Opo. At hindi na yun kasi nasi-share na rin yung blessings niya, i-share niya sa mga less fortunate children. Mapagmahal talaga siya sa bata. Ayaw niya na may nagugutom. Isipin wala ka itutulong. Hanggat kaya mong itulong, pag sinabi mong hindi ka na makakatulong, talagang hindi ka na makakatulong. Hanggang doon ka na. Pero pag sinabi mong makakatulong ka pa, may darating na blessing sa'yo. Yun ang lagi niya sinasabi. So parang sabi ko, nga no. Kaya huwag mong sasabihin, no, hindi ka na makakatulong. Hindi ka talaga makakatulong. Nasa puso niya na yung tumulong. Yung pagtulong. So hanggat kaya niya, tulong siya talaga.
tingin ko kahit mag-asawa, gagawin niya pa rin yan. Mga kapwa, ako, sa mga nangangailangan po, kahit malayo po o dito lang po, tutulong po. And I will continue my advocacy. Ang bawat obra ni Rob sumasalamin hindi lamang sa taglay niyang talento, ngunit sa mga ngiti ng mga taong natutulungan niya. Mga obrang nagiging daan para siya ay makatulong sa mas nakararami at makapagbigay ng bagong pag-asa sa iba. Ako si Rob, Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po mag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Dahil saan mang panig ng mundo, may matatakbuhan ka ng mga Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Bumabati rin po sa inyo ng Happy New Year. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde, Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.